Cripply at Tofu at AJ Power. Lalabanan si Badang sa battle. Pinagsama ng katakot-takot na kontrobersyang pagpasok ng ligang PSP ni Phoebus o Mr. P sa eksena. Hindi maikakailang naging daan ito para makabalik muli ang ilang mga MC na matagal din nating hindi nakita sa entablado. Naging maiksi man ang itinakbo ng liga, masasabing tumatak pa rin ito, lalo na at dito nga na isa katuparan ang matagal ng hinihiling na matchup ni Namot at Six Threat. Sa pagka-dissolve ng liga, kasabay nito ay ang pagkawala rin ni Phoebus sa radar ng mga fans. Ngunit ito lang nakaraan. Sa ilang post ng MC na si Badang, tila nagpapahiwatig ito na may paparating na bagong liga at isa siya sa mga MC na sasalang dito. Sa isang video kasi ni Badang, sinabi niyang may meeting raw sila at masusudyapan na maraming kilalang MC sa Flip Top ang naroon din sa venue na yun. Biro pa ni Lanceta, PSP2 is coming at bubuhayin daw nila ang battle rap. May mga haka-haka namang baka ito na raw ang sinasabi noon ni Lanceta na planong pagbuo ng liga sa mga live niya. Makikita naman sa isang post ni AJ Power na tila sinusulatan at pinaghahandaan na nito ang magiging battle niya kay Badang. Nakita na natin yung mga mali sa anit system. Pwede tayo bumuo ng one event at iisip natin lahat sila. Siguro mga performance, pero battle na isa. Tapos yung battle na yun, most request, tape 5 minutes. Lumi versus sa babayaran kita sa may battle. Pag ikaw, bomba performance, di mo makuha. Most requested. Umisip ka na matchup na parang never mangyayari dapat. Kasi sa ibang bansa, meron silang parang fundraising kung anong gusto nyo. Gusto namin si ganyan, si ganito. Tapos ikaw yung magiging middleman. Okay, sige, kakausapin ko sila. Magkano yung TF mo hinihingi? Magkikita yung malokol. Magkano yung tingin mo halaga mo? Huwag ka magtipid kahit idol mo yung kalaban mo. Magkano ka? Plus may royalty ka pa. O, ito yung mga fans na masyadong gutom. Ayun, parang service sa mas. Kontrata tayo, 100%. Kahit sila magkikrave, tayo lang pagpanuorin. Bawal tayo mag-joke. Ang nakikita ko maganda rin na wala naman talagang hurt sa magiging platform. Is magdala kayo ng sarili mo sponsor. The wing rounds mo, dilitaw, sa'yo lang yan. Isang laban, tas uwi. Wala kang mapapanood na to. Longest, yung pinunta mo yun lang. Plus, pay-per-view. Itong live na to, kumuha ng malaking pondo na magkakatihan ng mga artists. For the artists. Problema, for the culture mo. Ganun. Itong platform na gusto mong gawin is for the artists. Yun, kung ikaw, kulang ang work ethics mo, tamad ka, di mo kaya ibenta sarili mo, it's up to you. Kasi ang sa amin na platform, kikita ako, kikita ka rin, pero ikaw bahala. 5 milyonaryo na yung nakikipag-usap sa akin. Dito tayo ngayon sa Kamuning Road. Papunta tayo sa meeting para mabagal na kinabibilangan natin ngayon. Malalaman nyo kung sino mga kasali. At nandito na ako sa Kamuning. Nandito na yung pinaka-office. Lanceta busy o. PS2 coming! PS2. Tambadoy. Ako na si Boss Boss Pibus. Boss Lance. Ako bala sa inyo. Bubuhain natin ang battle rap. Okay yung battle rap battle ngayon. Lakas to. Puro mga OP na dito. Panggulo. Pero hindi naganda ako. Si Soki. Isa sa pinaka-aabangan ngayong nalalapit na Second Sight 15 ang main event ng Day 1 na 2x2 ni Shernan at Husky versus Cripply at Topher. Ngunit sa isang reaction video ni AJ Power at Cripply, sinabi ni Cripply na mukhang dehado raw sa kanila ang mga makakalaban dahil sa layo ng pagitan ng tirahan ng mga ito ay mahihirapan ng dalawa na mag-ensayo. Ito rin daw ang unang beses ni na Husky at Shernan na magtambal, samantalang sina Cripply at Topher ay maraming pagkakataon na sumalang ng magkasama. Sa isang reaction video naman ng MC na si Zaki, sinabi niyang ang advantage daw ni na Cripply sa ibang tandem ay hindi sila nagsasapaw ng dalawa at hindi parehong umaas ng bida. Kung sakali, siguro may nilalamang kami kay Shernan Husky. Pakiramdam ko siguro ay yung magkalapit yung tinutuluyan namin. Kung hindi pa lumilipat dyan si Topher 10 minutes away, doon na ako sa bahay niyan 15 minutes siguro kung medyo traffic. Kasi Shernan sa si Husky, magkalayo sila. Manila si Shernan, di ba? Tapos si Husky Rizal. Gano'ng kalayo? Di ko alam, di ako taga Metro. Pero mukhang malayo yan man. Ang nakikita ko lamang nyo, si Topher. Lamang kayo sa relasyon, di ba? Hindi lang yung lugar eh. Gano'n sila close? Hindi naman siguro magkakampi ang dalawa yung hindi. Bukod sa laban nila, hindi ko pa sila nakitang magkasama, magkakwentuhan. Baka siguro wala lang sila magkakampi na yun. Nakikita ko lamang nyo ni Topher. Kapa nyo na yung isa't isa dahil nakailang 2x2 na kayo na laban. Subok na yung chemistry nyo. Itong Shernan Husky, first time nila gagawin to. Hindi ko alam kung paano magko-complement yung style nila. Paano silang kakapaan sa stage. Nakailang 2x2 na kayo na napanalo nyo. Epektibo. Alam na ng mga tao yun. Hindi sila nagkakagawan. Yung role sila, parehas sila nagagampanan. Kasi di ba may mga tandem na gano'n, parehas gusto nila sila yung bida parehas. Kailangan nagbibigayan talaga. Kumbaga si Topher, hindi siya yung naglaland ng mga solid na punchline. Pero yung role niya, nagsashine siya sa sarili niyang ginagawa. Hindi niya kailangan sapawan si Cripply sa ginagawa ni Cripply.
Samantala, naging maingay ang resulta ng unang upload ng battle mula sa Langit Lupa Tournament nito lang nakaraan dahil tila hindi tanggap ng ilang netizen ang pagkapanalo ni Jabo mula Motus kay Boyslot na mula naman sa Nilang Katay. Marami ang hindi sumang-ayon dito at ayon pa sa ilang nagkomento ay mukhang niluto raw ang resulta nito. Nabash rin ang mga horadong bumoto kay Jabo na sina Fruz, Unico at Plasma. Iba naman ang opinyon ng marami sa naging paliwanag ni Shay at sinabing sa lahat daw ng horado ay ito ang pinakamagaling mag-explain ng kanyang boto. Hindi na raw nakakapagtakang si Shay ang isa sa suki ni Looney sa break it down nito dahil sa galing daw nitong maghimay ng mga battle. Binoto ko all 3 rounds si Boys Loot. Masasulit yung third round lang medyo naging tikit kasi ang lakas ng round ni Jabo. Kaso bigla din kinounter lang ng sino yung mga binanggit mo di ko kilala. Ang ganda sana ng opener round ni Jabo. Hindi mong parang naramdaman dito sa venue na David vs. Goliath yung datingan at yun nga ang nangyari. Consistent na 2 rounds na rebuttal lang ni Boys Loot. Simpleng mannerism na lang. Galing, galing, ang galing. Parang napabaliwala agad yung angas ni Jabo. Pangalawa, sobrang gusto ko mag-shoutout kay Boys Loot. Paninindigan niya sa kanyang accent. Alam ko, inaasar-asar yung mga Bisaya. Actually, halos yung ibang napanood kong battle, puro Bisaya. Pero si Boys Loot, niyakap niya yung accent niya at yun, nagustuhan, nag-reflect sa crowd, nagustuhan, sulit. Kita-kita mo sa kanya na genuine siya, legit siya. Tapos ang after effect pa nun, parang legit yung mga sinasabi niya.